Huwag magtago. Yan ang payo ng Malacanang sa mga pinangalanang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa halip ay humarap-aniya sila sa International Criminal Court o ICC kung sila ay tunay na inosente. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Handa ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Police Organization o Interpol sakaling mag-issue ng red notice at warrant of arrest para hulihin ang mga co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang madugong laban kontra illegal na droga. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Kamakailan lamang pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang mga umano'y kasabwat ni Duterte kaugnay sa Crimes Against Humanity. Kabilang sina Senador Ronald Bato de la Rosa na nagsilbing hepe ng Davao City Police at kalaunay naging pinuno ng Philippine National Police hanggang April 2018. Ang mga dating police officer na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan at Oscar Albayalde. Kasama din ang dating personal aide at special assistant ni Duterte na si Senador Bongo, Noy NBI Director Dante Giran, former Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña, ex-Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, at iba pang dating opisyal na bahagi umano ng common plan para puksain ang mga kriminal sa pamamagitan ng violent crimes including murder o pagpatay. Paglilinaw ng palasyo, wala pang warrant of arrest, pero may obligasyon ng Pilipinas na hulihin ang mga individual na may red notice mula sa Interpol para bigyan daan ang kanilang pagharap sa investigasyon. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Tingin ng Malacanang ang paglilitis ng ICC magbibigay hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbing hustisya para doon sa naaakusahan. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Simula nang lumutang ang pangalan ni Senador de la Rosa sa mga dokumento umano ng ICC, hindi na nagpakita ang mambabatas. Payo ng Malacanang. Hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.